Ipinaalam ng hukuman na kasong 618, pagkamatay sa nangangayog na lamig, opisyal nang nagsimula ang ikatlong paglilitis, patawagin ang nagsakdal sa harap ng hukuman. Ayon sa aming istasyon, kasong 618. Pagpaslang sa campus, gaganapin ngayon ang ikatlong sesyon dahil ang suspect sa kasong ito ay may malubhang bipolar disorder na nakakuha ng malawakang atensyon. Ayon sa ulat, ang ina nito ang tumutol sa nakaraang 2 parusa, isinumite ang apela. Upang matiyak ang katarungan at pagiging bukas, diretsong isasahing papawid ang paglilitis bukas sa pangkalahatang publiko. Batay sa malawakang datos, may 270 milyong manunood ngayon sa iba't ibang plataforma. Aming tagapagbalita ang magpapatuloy. Ang nagsakdal na si Li Huihuan, batid ng hukuman ang kakaibang kalagayan ng inyong pamilya at elementarya lamang ang inyong pinag-aralan. Maglalagay ang hukuman ng abogado upang tulungan kayong magsalita. Salamat po, Mahistrado. Hindi ko po kailangan yan. Kumuha ka ba ng abogado? Hindi. Sino ang kakatawan sa inaangkat na anak? Ako ang ina ni Xiao Tao. Hindi ko kailangan ng tulong. Ako mismo ang magtatanggol sa anak ko. Siya ang nagtatanggol sa sarili, elementarya lang ang natapos niya. Baka hindi niya maintindihan ang mga salita. Hahaha, nag-apela ba siya? Akala ko, kumuha siya ng tarantadong tulad ni Zhang San, iyang mga abogado? O pa ang magtatanggol? Hahaha. Katahimikan, appellant. Binabalaan ka ng hukuman, tatalikuran mo ang tulong legal. Ayon sa reklamanting Li Huihuan, wala kang alam sa batas. Huling pagkakataon na ng anak mo. Pag-isipan mong mabuti. Salamat po, Mahistrado. Magdesisyon na ako. Xiao Tao. Mabubura ang paratang sayo. Hello, Mama. May magandang balita. Pumasa na thesis ko. Magtuturo ka na pagka-graduate. Naintindihan ko, ikaw ang pinakamagaling. Mama, wala pa ring progress. Sabi ko na eh. Tigil. Anong ginagawa mo? Wala kang pakialam. Jiang Xiaotao, umalis ka. Putang ina mo. Aray! Malandi ka. Tatakas ka pa. Xiao Shui. Nai Xiao Shu. Sige. Jiang Xiaotao, nakapatay ka ng tao. Ano ba? Tumawag ng pulis? Hindi ko yung pinatay. Wala akong pinatay na sinuman. Si Caruetre, Universidad ng Jingzhou, pangalawang yugto ng paghatol. Ang nasasakdal na si Jiang Xiaotao ay nahatol sa parusang kamatayan. Isasagawa makalipas ang 2 taon. Tay, hindi ako pumatay ng tao. Nay, napagbintangan lang ako. Hindi ako pumatay ng sinuman. Hindi talaga ako mamamatay tao. Inay, Nay. Abogado Zhang. Ang anak ko po talaga ay hindi pumatay ng kahit na sino. Tulungan ninyo po siya. Taos-puso po akong humihingi ng paumanhin. Nalulungkot ako sa nangyari sa inyo. Ngunit tapos na ang pangalawang paglilitis at kumpleto na ang lahat ng ebidensya. Pasensya na sa aking kawalan ng magawa. Kalahating taon na ang lumipas, napuntahan ko na lahat ng tanggapan. Ito na ang huli. Nasugatan lang siya sa pagsagip ng buhay. Iligtas ninyo po siya? Hindi sa ayaw kong tumulong. Kasong bakal na ito, wala nang makakapagbago ng hatol. Ipambuhay nyo na lang ang pampausig. Mabuhay kayong maayos. Huwag nyo nang sayangin. May iba pa akong aasikasuhin. Paumanhin. Una na ako. Diyos ko, May hustisya pa ba sa mundo? Nasaan ang katarungan? Pagligtas ng buhay, naisiraan bilang mamamatay tao, hindi nyo ba nakikita?
Ang demonyong ito. Anak ko? Kumusta? Nasaan ang mga libro ng batas? Nandyan sa tabi. Sige, salamat. Matibay na ang kasong ito. Walang abogadong mababaligtad ang kaso. Sinasabing si Jiang Xiaotao ay may gawaing pagpatay, hatol na kamatayan. Itago niyo na lang ang pambayad sa abogado. Ipangtustos niyo na sa buhay. Huwag niyo nang sayangin. Tatay, hindi ba ko pumatay ng tao? Tatay, napagbintangan lang ako. Hindi talaga ako pumatay. Kumusta po, Ale? May maitutulong ba ako sa inyo? Hindi siya pumatay ng tao, napagbintangan lang siya. Inosente siya. May dipatas na nangyari sa anak ninyo, di ba? Ako si Zhou Mushan, guro sa kagawaran ng batas ng Golden State University. Ito ang aking tarheta. Tawagan niyo na lang ako kung kailangan niyo ng tulong. Ikaw si Li Huizhu. Ikaw si Li Huijuan. Ina ng nasawi sa kasong pagpatay sa Jingzhou University. Sino ka? Anong pakay mo? Di mo kailangang malaman kung sino ako. Nabalita ang gusto mong mag-apela. Baguhin ang hatol para sa anak mo. Hindi pumatay ang anak ko. Siyempre, mag-aapela ako. Heto ang fin de milyon. Kunin mo. Tapos na ang usaping ito. Pasensya na ho. Di ko maintindihan ang sinasabi niyo. Diretsuhin niyo na ho. Sapat na ito para di ka na maghirap habang buhay. Kung ako sa'yo, kukunin ko na. Mabuhay kang matiwasay. Kalimutan mo na yung walang kwentang paghahabol. Tulad ng pag-urong ng demanda. Walang kasalanan ng anak ko. Bakit ko ibabawlas ang kaso? Hoy, abogado ako ni Miss Zhou. Nakikiramay ako sa anak mo. Pero tapos na ang ikalawang paglilitis. Kahit apelahin mo pa, di mo mababago ang hatol. Naiintindihan ko, bawiin niyo ang pera. Walang sala ang anak ko. At habang humihinga pa ako, hanggang dulo, lalaban ang kasong ito. Ang tigas talaga ng ulo mo. Akala mo sino ka? Isang probinsya nang di nakapagtapos. Akala mo mananalo ka? Di ko sinabing mananalo ako. Gusto ko lang iligtas ang anak ko. Wala kang hiya. Mrs. Lee, tama ba? Naiintindihan kita. Pero bilang abogado, payuhan kita, huwag padala sa emosyon. Huwag ka nang makialam. Wala akong pakialam kung sino ka. Wala rin akong pakialam. Bakit ka nakikisali sa mga kaso? Ang alam ko lang, hindi pumatay ang anak ko. Gusto ko lang ng katotohanan. Buti pa si Li Huan, wala kang hiya, no? Bakit mo ako iniwan? Umalis ka na. Magpapakatotoo na ako. Bakal na kaso na ito. Kahit kumbinsihin mo pa si Jiang San, wala ring mangyayari. Hintayin mo ang bitay sa anak mo. Nakalimutan kong sabihin, lahat ng dumaan sa kamay ko. Di nakakalampas, kung ipipilit mong baligtarin ang kaso, hindi ako mag-aatubiling isama ka sa kulungan. Ang yabang mo. Sino ang ipapasok mo? Napakalaking kamangha-mangha. Sino ang ipapadala mo? Guro Joe, bakit kayo nandito? Sino ka? Sino ako? Pumasok kayo sa bahay, nanakot, sinira ang batas. Bilang abogado, alam mo dapat ang kasalanan mo, di ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Matandang lalaki, naiintindihan mo ba ang batas? Sige, di ko alam ang batas, pero alam ko ang tawag sa pulis. Tanungin mo ang pulis, naiintindihan niya ba ang batas? Sige, ikaw, hintayin mo ako. Titingnan natin. Guro Joe, bakit kayo nandito? Nadaan lang ako. Nakita kita kaya pumasok ako. Napatawa kita.
Tama. Nagtataka ako. Bakit ka nagmamadaling mag-aral ng batas? Dahil ako ang ina ng biktima ng pagpatay sa Jingzhou University. Ano? Ikaw ang ina ni Zhou Xiaotao. Narinig ko ang kasong ito. Sa tingin ko may mali. Pero ang kasong ito mula umpisa, matibay ang ebidensya. Sa paggalang ko, mahirap ibaliktad ang kaso. Alam ko, pero naniniwala ako kay Tao, magtiwala sa batas, at naniniwalang may daya. Kung inapi talaga ang anak mo, matutulungan kita. Talaga ba? Salamat, Ginong Zhou. Naririto na. Haha, ililigtas ka ni Nanay Xiao Tao. Tarantado kang bulag, di ba? Kakabili ko lang ng Mercedes-Benz. Pasensya na ho, hindi ko sinasadya. Kahit sinadya mo pa, wala akong pakialam. Tingnan mo ang nagawa mo sa kotse ko. Ano itsura nito? Anong masasabi mo? Makinig ka, walang 100,000 ngayon. Hindi ka makakaalis. Anong 100,000? Ang laki naman ng halaga. Kuya, sa tingin mo tama ba ito? Pagbigyan niyo muna ako ng kasulatan. Aayusin ko ito pagkatapos. Pwede na ba ito? Gawa ka na rin ng kasulatan. Sino ka ba? Makinig kang mabuti. Huwag kang aalis hanggat di ka nagbabayad. Manong driver, pakiusap, paalisin muna ako. Naghihintay ang anak kong ililigtas ko. Pag nahuli ako, mamamatay siya. Anong ibig mong sabihin? Niloloko mo ba ako? Akala mo papayag ako? Tingnan niyo mga kababayan. Binangga ng babaeng to ang kotse ko. Gusto niyang tumakas ng di nagbabayad. Kayong lahat ang maghusga. Sino ba ang may kasalanan? Manong driver, nakita mo na ba siyang klaseng tao? Tanggapin mo na ang malas mo. Sinong nagsabing kawawa siya? Sino ang mahina at sino ang may katwiran? Tama, ayaw mong magbayad, takas pa? Nagpapakawawa ka? Gusto mo bang mapahiya? Dapat mong papagbayarin siya ngayon o di siya makakaalis. Magbabayad ako. Sabi ko nga, papirmahan kita ng kasulatan. Naghihintay talaga ang anak kong ililigtas. Pag nahuli ako, huli na talaga. Kasulatan. Takas lang ba ang gusto mo para iligtas ang anak? Napakalaking kasinungalingan. Tanungin mo sino ang naniniwala. Hindi ako nagsisinungaling. Totoong naghihintay ang anak ko. Tama na ang kalokohan. Magbayad ka na o hintayin natin ang pulis. Hindi siya nagsinungaling. Pumunta siyang iligtas ang anak. Ang anak niyang ililigtas ay mamamatay tao. Mamamatay tao ang anak niya. Ikaw talaga? Sinagot talaga ni Li Huizhen ang kasabihan. Hindi naman pag may pamilya, di papasok sa bahay. Ang anak ay pumatay, ang ina naman ay nagsasabog dito. Talagang bagay kayo. Ano? Mamamatay tao ang anak niya? Tama, siya ang ina ng KJU murderer. Pumatay ang anak, ang ina hindi lang umamin ng pagkakamali, patakbo pa dito para magreklamo. Nagmamalinis ka pa ba? Naalala mo ba ang pamilya ng mga biktima? Nakain na ng aso ang konsensya mo? Lintik lang ang walang ganti. Paano nagkaroon ng ganyang babae sa mundo? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Karapat-dapat mamatay ang anak niya. Dapat rin siyang mamatay. Hindi pumatay ang anak ko. Nabigyan ng maling parusa. Hoy? Malakas na ebidensya. Hinhatulan na ng korte na kapag makaawa ka pa sa katarungan, pumatay, magbayad, karapat-dapat mamatay anak mo. Ang magaling maglaro, dapat pahirapan. Magaling talaga. Magaling talaga. Pupunta siya sa korte ngayon. Ginagambala niya ang kaso ng anak niyang killer. Sabi mo dapat umalis ang mga katulad niya. Hindi, huwag papayagan. Pag-apela niya ay paglabag sa batas. Kawalang respeto sa biktima. Oo, sama-sama natin siyang pigilan. Kahit mawalan siya ng pera, huwag pakawalan. Hindi matitiis ang ganitong halimaw. Hindi ito papayagan ng langit. Nagpapakamahirap kang alipin. Anong kaya mong gawin sa akin? Kikilitin ko lang.
at magigiling ka na. Lahat to ay planado mong gawin. Ano kung ako nga? Hindi ko man lang sinubukan, bigyan ka ng pagkakataon. Ayaw mo tanggapin ang alok ko. Inumin mo ang parusa. Hindi lang anak mo ang mamamatay. Sisiraan ko rin ang pangalan mo. Gagawin mo to? Parurusahan ka? Ha 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 ha, parusa. Ha 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 ha, parusa. Parusa. Masasamang tulad mo lang ang mawawalan. Kami pang mayayaman swerte lagi. Naghihintay ka kunin bangkay ng anak mo. Tara na. Huwag ka nga alis. Tatakas ka ba? Lumuhod ka ng tapat sa akin. Huwag ka nang umasang tatawagin ako. Kahit saan. Bugbugin hanggang mamatay. Pupunta ka sa impyerno. Aririt niya, iba. Tigil. Pakawalan mo siya. Magmotor kang sira-sira at magpakilalang Diyos ng digmaan. Sino ka ba? Ikaw ang tagapagtanggol ng bruhang ito. Gets ko na. Ikaw yung Peter na kumukonsinti sa kanya? Haha. Kunin mo ang pera, umalis ka na. Kung hindi, isasakdal kita sa panggigipit. Alam mo ba kung sino ang bruhang ito? Ina siya ng isang mamamatay tao. Hahaha. Kahit pa ina siya ng sinasabing kriminal, hindi siya kriminal. Bakit ayaw niyo siyang pakawalan? Ang masama, karapat dapat sa masama. Nagharap siya sa korte para depensahan ng anak, parang pagtatanggol sa isang berdugo. Konsentidor ng tirano? Karapatan ng lahat ang mag-apela ayon sa batas. May karapatan siya kung hindi niyo siya pakakawalan. Tatawag ako ng pulis para asikasuhin kayo. Wala kang awang tao. Mabuting at pinagbigyan ka namin. Sige, alis na tayo. Hindi mababago ang katotohanang mamamatay tao ang anak niya. Hindi mababago ang katayuan niyang kriminal. Habang buhay na tatak ang pagiging kriminal. Attorney Chen, bakit kayo nandito? Huwag nang madaldal. Sakay na tayo sa kotse. Isasama kita. Maaari po bang makapanayam si Miss Lee? Kayo po ba ang ina ni Jiang Xiaotao na sinasabing kriminal? Mag-ingat po kayo sa pananalita. Habang wala pang desisyon ang korte, hindi mamamatay tao ang anak ko. Kayo po ba ang maghahain ng kaso ngayon? Sino pong abogado ang kinuha ninyo? Malakas ang ebidensya laban dito. Ano pa ang pakay nitong paglilitis? Sigurado ba kayong mananalo? May balita, may malubhang bipolar disorder, si Jiang Xiaotao mula pagkabata. May kinalaman ba ang kanyang kabataan? Pati ba sa diborsyo ninyo may kinalaman? Hindi ko na iyon pinag-isipan. Pero kahit maliit na pag-asa lang, hindi ako susuko. Dahil walang pinatay ang anak ko, naniniwala akong magliliwanag ang katotohanan. Mas naniniwala ako sa batas. Susunod ako sa prinsipyo ng aking ama. Miss Lee. Li Huijuan, ang hukuman ay muling nagpapatunay sa iyo. Ikaw mismo ang nagtatanggol sa anak mo? Oo, ako mismo ang magtatanggol. Katahimikan. Mangyaring manatiling tahimik. Ngayon ay magsisimula na ang paglilitis. Bibigyan ko na ng pagkakataon ang demandante. Magandang umaga. Mahistrado, ang aming paninindigan ay nananatiling pareho, pagpapatibay ng unang hatol at ikalawang paglilitis, nakabinbing hatol na kamatayan kay Jiang Xiaotao. Ang hindi ko maintindihan ay si Li Huijuan. Ina ka ng isang mamamatay tao, hindi lamang paglabag sa hatol ng hukuman. Patuloy pa ring maghahain ng reklamo. Ito'y paghamak sa batas, pangalawang pinsala sa pamilya ng biktima. Ang paghahain ng reklamo ay karapatan. Ito ay batas na nagbibigay ng karapatan sa lahat. Lahat ng aking ginawa ay alinsunod sa batas. Salungat dito, ang abogado ng demandante, ang mga pahayag, mo'y nananakal ng karapatan. Sa tingin ko, kayo ang sumusuway sa batas. Itong batang probinsyana, paano ka naging bihasa sa batas? Kagalang Chen, ang aking pahayag ay may kinikilingan. Ngunit ito'y pagmamalasakit sa mga biktima, yamang muling inihain mo ang kaso.
Maaari ko bang unawain na hindi ka sangayon sa resulta ng dalawang nakaraang paglilitis? Oh, Sa tingin mo ba'y mabigat o magaan ang hatol? walang kasalanan ng anak ko. Ang tutol ako sa paratang ang aking layunin. Ang gagawin ko ngayon ay pagtatanggol na hindi ako nagkasala. Kautusan, Shenshoren, sabihin mo ang iyong dahilan. Simple lang ang dahilan ko, walang motibo o dahilan ng anak kong si Jiang Xiaotao para pumatay. Ang motibo sa pagpatay, sa unang dalawang pagdinig sa korte, maliwanag na naipakita. Ang anak mong si Jiang Xiaotao, may malubhang bipolar disorder siya. Noong panahong iyon, nakapatay siya habang inaatake ng kanyang sakit. Hindi totoo yan dahil walang sakit ang anak ko. Binibini ni Hui Juan, paalala ko lang, 2 beses nang nagpulong ang korte dahil isinaalang-alang ang kalagayan ni Jiang Xiao na tao ay nakapatay habang inaatake ng sakit, kaya hindi siya pinatawan ng hatol na kamatayan agad. Sa halip, naging suspendidong hatol ang naging pasya. Itinatakwil mo ngayon ang kanyang sakit. Ibig mo bang sabihin, ginawa ba ng anak mo ang pagpatay ng gising siya? Hindi ako pumatay. Kalokohan yan. Mga datos. Uulitin ko, walang sakit ang anak ko. Hindi pumatay ng sinuman. Inosente siya. Ah, ganun? Meron kaming ebidensya. Ito ang mga record ng pulisya sa iyong pananakit sa pamilya. At ang salaysay ng kapitbahay mo, sapat na patunay ang 2 dokumentong ito. Ang anak mong si Jiang Xiaotao, siya sa matagal na panahon sa masamang tahanan. Ako lang ang may problema. Wala siyang kinalaman. Dahil sa iyong anak, sa matagal na panahon, sa masakit na sitwasyon. Kaya siya may malubhang bipolar disorder mula pagkabata. At dahil dito, dinadalmos siya sa doktor, hindi ba? Aminado ako sa mga katotohanan ito. Ito ang sinabi ng dating asawa niyang si Jiang Jigao. Sa nakasulat dito, maliwanag na nagpapakita ng pang-aabuso sa bata, ang pagbabago sa kanyang pag-iisip. Lahat ng pera sa pamilya ay naiwak si Mo sa sugal. Pinatay mo na ako ngayon. Wala na ring natitirang pera para sa'yo. Ay! Buong buhay ko, nanay niya'y napangasawa ang walang kwentang tulad mo. 3 araw ang ibibigay ko. Gamit man ang kahit anong paraan, mag-ipon ka ng 2,000 na piso para sa akin. Kung hindi, itatapon kita't ang hayop na batangyan sa ilog. Aray! Xiaotao, hindi ba sinabi ni Mama na huwag kang lalabas ng kwarto? Paano ka nakalabas? Okay lang, naglalaro lang kami ni Papa. Mauuna ka na sa loob ng bahay. Gusto kong lumaking mabilis. Hindi ko inaasahan ito. Ang kabataang karanasan ni Jiang Xiaotao, napakalungkot pala. Tama, mapanood ang paghagupit sa kanyang ina, ganitong murang edad. Paano niya nakaya? Nakita mo ba ang ganitong uri ng pamilya? Anong klaseng anak ang mapapalaki? Ang matagal na pananatili sa sirang pamilya, malaking epekto sa paglaki ng bata. Maaari nga kayang maging dahilan ng pagpatay o posible talaga. Ang ganitong uri ng pamilya, grabe ang epekto sa isipan ng mga bata. Binibining Li Hui Juan, totoo ba ang mga nakasaad dito? Inaamin kong totoo ang mga ito. Nakakagalit talaga. Totoo nga, hala. Nako, umamin nga siya. Ibig sabihin nito, inamin mo na ang anak mong nagkasakit sa ganitong kalagayan. Mahistrado, tutol ako sa pahayag ng abogado ng demandante. Bagamat ang anak ko'y hindi maayos ang pamilya, hindi naman ibig sabihin may mental illness siya. Tinatanggap ang protesta, hindi sapat na ebidensya ang testimonyang ito. Ito'y tinanggihan ng hukuman.
Ano ba ang pinagdaanan nitong babae nitong nakaraang buwan? Napakahirap pakisamahan. Kung gusto mong mamatay, patutuparin ko ang gusto mo. Ganoon ba? May ipapakita pa ako sa inyo. Ito ang doktor na nag-aalaga sa anak mo na i-issue ang two-way emotion identification report. Maliwanag na nakasaad dito na si Zhang Xiaotao may malubhang mental illness. Paano mo ito ipapaliwanag? Piskal Li Huijuan, ano ang paliwanag mo dito? Nagkataon lang. May sertipiko rin ako dito. Pakitingnan po, Mahistrado. Itong dalawang appraisal, iisa lang ang doktor na nag-issue nito. Ngunit magkaiba ang resulta ng identifikasyon. May espesyal ka bang paliwanag? Ang dahilan ay simple, peke ang kanyang report. Nagsinungaling ka. Binayaran mo ang doktor. Peking ebidensya ito. Sa inyo ang peke. Talaga? May sasabihin ako sa inyo. Nag-surrender na ang doktor sa kinauukulan. Malapit nang lumabas ang resulta ng investigasyon. Sino ang tunay na kriminal? Hintayin natin ang resulta. Imposible. Bakit siya magsusurrender? Bakit mo nasabi na hindi siya susuko? Ikaw ba ang nagbayad sa kanya? Pinagawa mo siya ng peking sertipiko. Sa tingin ko kayo ang gumawa ng peking ebidensya. Totoo nga sila. Yung dating doktor na nag-aalaga kay Xiaotao ito, pabalik-balik. Buti na lang naisip ko. Kung hindi, bukas na ang paglilitis, ang problema pa nga. O ikaw ba ang masinop? Paano mo nakuha ang appraisal certificate na ito? Huwag mo nang problemahin yan. Kung maglalaro sila ng mga daya, makipaglaruan tayo. Matagal na akong hindi sumasangkot sa kaso, baka nakalimutan ko na. Bibingka, may iba ka pang masasabi? Kahit mali ang resulta ng appraisal, ibig sabihin nun, baka hindi talaga buntis si Zhang Xiaochao. Hindi, sigurado ako. Dahil walang sakit ang anak ko. Sige, hindi muna natin pag-usapan yan. May mental illness ba si Zhang Xiaotao? Paano mo patutunayan na walang motibo sa pagpatay? Dahil mabait ang aking Xiaotao, paano gagawa ng kasamaan ang mabuting bata? Ito ay sariling pananaw mo bilang nanay. Sa pagkakaalam ko, masamang tao si Zhang Xiaotao at may masamang record sa eskwela. Kalbaryo ka. Anong ebidensya mo? Huwag kang mag-alala. Profesional na abogado ako. Lahat ng sinasabi ko ay may batayan. Sergeant Chen, ito ang ginawa ko. Nakapanayam ng 16-70 taong nakasalamuhan ni Zhang Xiaotao. Aminadong marahas si Zhang Xiaotao at mapagmataas, walang kwentang estudyante. Narito ang kanilang testimonya. Kung kailangan, pwede silang tumestigo ngayon mismo. Hukom, may ipapakita rin akong ebidensya. Hukom, may mga ebidensya rin akong ihaharap. Ano ba ang mga itong daladala mo? Pakisabihan ang naghahabla na sumunod sa utos ng hukuman. Huwag nang isama ang mga bagay na walang kinalaman sa kaso. Bawat isa dito ay maaring walang kinalaman sa kaso, ngunit sapat ang bawat isa para patunayan na ang anak ko ay mabuting tao at ito ang mga patunay. Mula ito ng 4 taong gulang si Xiaotao, katibayan ng pagkilala sa pagiging matulungin. Ito naman nang nasa high school si Xiaotao, katibayan ng pagkilala sa pag-ipon ng ginto. Ito si Knife noong nasa kolehiyo, gantimpala sa pagligtas sa mga batang nalunod. At ito pa, bago ang krimen, nangungunang PEM, estudyanteng progresibong nagwagi. At ang librong ito. Sabi ko, Li Huijuan, ano ang ginagawa mo sa mga ito? Gusto mo bang ipagmalaki ang iyong anak sa lahat? Hindi papatay. Gusto ko pa rin sabihin sa iyo, ang mabuting tao ay hindi kailangang pumatay. Maging mga mahuhusay na tao, hindi kailangang lumabag sa batas para pumatay. Hindi ba't kailangan nyo rin? Makatwirang pinag-aalinlanganan ko ang nagreklamong si Li Huijuan. Siya'y wala sa maayos na kondisyon ng pag-iisip.
Nag-apply ako ng pagsusuri sa pag-iisip para sa kanya. Hindi ba tayo'y gumagawa ng gulo ng matagal? Siya mismo ay isang siraulo. Hahaha. Hindi dapat isama ng mga partido ang anumang walang kinalaman sa kaso. Huwes, wala akong paghamak sa hukuman. Pinatutunayan ko lang na napakabuti ng anak ko. Narito ang bawat sertipiko ng karangalan. Pinakamahusay na pagkilala sa pagkatao ng anak ko. Tanungin ninyo ang napakagaling na batang ito. Papatay kaya siya ng tao? Sagutin ninyo ako. Ano kung manalo ng mga parangalang anak mo? Anong maipapaliwanag mo? Hindi nito ipinapakilala ang kanyang pagkatao. Diba? Maaaring magbalat kayo ang mga tao. Ngunit matalas ang mata ng madla. Sila ang kumakatawan sa katotohanan. Nagreklamo. May iba pa ba kayong sasabihin? O sang-ayon ako sa sinabi ng nagsakdal. Matalas ang mata ng publiko. Ang puso ang kumakatawan sa katotohanan. Kung ganun nga, ipinapakita nitong sang-ayon ka rin sa anak mo. Si Zhang Xiaotao ay masamang estudyante. Diba? Hindi ba't sinabi ninyong ang puso ay kumakatawan sa katotohanan? Tama. Ano ang maipapakita ng sertipiko ng karangalan? Kaya maipakikita ko sa inyo kung ano ang puso ng tao. Ang mga sertipiko ng karangalan ay walang kapuluhan. Paano naman ang isang ito? Gang. Zhang. Ano po ito? Ito ang aklat ng dugo. Si Xiaotao, pagkatapos hatulang mamatay. Kilalanin si Xiaotao. Mga taong nakakakilala kay Xiaotao, hindi ako naniniwalang gagawin ito ni Xiaotao. Kaya kinain nila ang kanilang mga daliri. Ilagay ang pangalan ninyo sa bandila para ipakita ang pagtutol sa hatol at tiwala kay Xiaotao. May gumagamit ng pera o ibang paraan upang bulagin ang ilang tao, ngunit may limot sila. Nasa puso ng tao ang hustisya, hindi nabibili ng pera ang lahat, hindi kayang bilhin ng hustisya. Lumaban tayo. Tutol ako. Ang mga pirma ay maaring may saysay, ngunit hindi ito katotohanan. Tulad ng sinabi ko, maaaring magpanggap ang tao. Mayroon akong panibagong ebidensya. Naniniwala ako sa ebidensyang ito upang maging tapat na hatol. Anong klaseng tao si Zhang Xiaotao? Tulad ng kasabihan, ang amay hindi ganap nakakakilala sa anak at ang ebidensyang ito mula sa tunay na amang si Zhang Xiaotao. Si Zhang Zhigao mismo ang nagsabi, kanyang patunayang personal, masamang tao ang kanyang anak na si Xiaotao, mapanakit na mula pagkabata at may malubhang pagkahilig sa karahasan. Kahit sariling ama ay nagtestigo. Ibig sabihin, may problema sa taong ito? Tama ba? Tama ba? Kung hindi totoo ang lahat bilang tunay na ama, paano mo isusubo ang sariling anak? Mukhang hindi ordinaryong babae ito. Muntik na tayong malinlang. Sumunod sa disiplina ng hukuman. Tagapagsalita Li Huihuan, pinagtitibay mo ba ang ebidensyang ito? Sumasang-ayon ako. Tiyak na sulat ito ng dati kong asawa. Aprobado ko ang mga tala, pero hindi ako sang-ayon sa nilalaman. Haha, biro lang, Li Huijuan. Sabi mo sulat ng ex-asawa mo ito. Pero ayaw mong tanggapin ang laman? Hindi ba yan magkontra? Nakakatawa. Ano ibig sabihin yan? Hukom tagapangulo. Sa tingin ko sinasadya ng nagreklamong ilagan ang katotohanan. Humingi ako ng direktang pagsagot sa kanya. Hukom tagapangulo, hindi ko sinadyang ilagan ang katotohanan. Ang dahilan ko sa pagsasabi nito dahil sa testimonyang ito, hindi ito tunay na kagustuhan ng ex-asawa ko. Pilit at linolang siya, pagsulat lang ng hindi tumutugma sa katotohanan. Li Huijuan, mag-ingat ka sa iyong pananalita. May ebidensya ba ang sinasabi mo? Kung walang ebidensya, ikaw ngayon ay pinaghihinalaan sa paninirang puri. Gusto mo ng ebidensya? Meron ako. May kopya rin ako ng testimonya ng ex-asawa ko. Pakitingnan. Hoy. Kumusta ka? Sikat na sikat ito kamakailan na, di ba? Anong ginagawa mo dito? Anong nangyari sa anak ko? Pwede ba ako magwalang bahala bilang ama? Hoy. Halika, lagdaan mo ito. Aplikasyon para sa pag-urong.
aplikasyon para sa pag-withdraw. Anong ibig mong sabihin? May pinatay si Tao, dapat niyang harapin ang bunga ng kanyang ginawa. Ikaw bilang isang ina, nagkakalat ka lang dito. Ano ba? Pirmahan mo na ito agad. Iligtas mo ako sa kahihiyan sa labas. Jiang Jigao, tao ka pa ba? Ikaw ang tunay na ama ni Xiao Xiao. Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao siya? Hoy, ano naman? Ang anak ng hari man ay dapat managot. Parehong kasalanan sa ordinaryong tao. Hindi ko siya pwedeng pagtakpan dahil lang anak ko siya. Nakakuha ka ba ng pera mula sa iba? Hoyan, makinig ka sa sasabihin kong mula sa puso. Hindi mo naman alam ang kalagayan ng pamilya natin. Tapos na ang kaso ni Xiao Tao, wala nang pag-asa pang baliktarin to. Kailangan nating mabuhay pareho. Hindi mo magagawa ang imposible. Isama mo kami. Ayon sa kanya, kapag ibinasura natin ang kaso, may 500,000 siyang ibibigay para sa atin. 500,000? Alam mo ba kung gaano kalaki yon? Tumahimik ka, Jiang Jigao. Ang magnanakaw ay anak ko. Wala kang pakialam. Pero ako ang bahala. Huwag mong sabihing 500,000 kahit 5 million pa ang ibigay mo. Hindi ko rin ito ibabagsak. Li Hantian, binigyan na kita ng pagkakataon, di ba? Ang dami kong sinabi. Ni isang salita, hindi mo naintindihan. Sige, hindi na kita kakausapin. Ang usapan ngayon, kailangan mong pumirma. Kahit ayaw mo, pipirmahan mo rin to. Chigo, labas ka riyan. Ikaw ang lumabas. Li Huixin, wala akong nakikitang kagalingan mo ngayon. Pangahas kang magpaalis sa akin. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, pipirmahan mo ba ito o hindi? Kung papatayin mo ako ngayon, hindi pa rin ako pipirma. Akala mo hindi ko kaya gawin? Ako ang magtuturo sa'yo ng leksyon ngayon. Ayaw mo ba ng anak na lalaki? Ngayon na si Lao Tzu. Bibigyan kita ng anak ngayon. Bitawan mo ako? Bitawan mo ako? Tulong. Sa tingin mo may ebidensya ka nito? Sino ang maniniwala sa'yo? Narito ang video na ebidensya. Kung hindi ka naniniwala, buksan mo at panoorin mo. Ano naman? Anong kinalaman ko sa ex-asawa mong nagkakagulo? Nasaan ang ebidensya mo? Ako ang nag-utos. Bakit ka ganyang kabahala? Sinabi ko bang ikaw ang nag-utos? Ibig sabihin, inaamin mo na ito? Tama siya. Ang ex-asawa mo ang nanira sa'yo. May kinalaman ba ito sa utos o wala? May saysay ba yun? Hayaan mong ang ex-asawa ko ang magsalita. O sino siya? Uy Joan, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Ginawa mo itong kahihiyan para sa pera. Huwag mong gagawin ang kasuklam-suklam na bagay na to para sa pera. Jiang Jigang, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Binabalaan kita. Mag-ingat ka. Tigilan mo ang kalokohan. May nagbigay sa akin ng malaking halaga noong nakaraan upang pilitin si Huihuan na bawiin ang demanda at gumawa ng peking diagnosis ng mental illness ni Xiao. Ang mantika ang naging dahilan. Nagawa ko ang ganitong kasamaan. Naiintindihan ko na si Tao ay anak ko. Kahit mamatay ako, hindi ko magagawang tulad ng aso't baboy. Si Li Guofeng ang may utos na linawin to. Ito ang kanyang bersyon ng kwento. Maaring may nag-utos sa kanya noon pa man, ngunit walang kinalaman ang kliyente ko rito. Kung walang kinalaman sa'yo, bakit nasa'yo ang sertipiko? Paano ito napunta sa mga kamay mo? Kasi, dahil. Paano? Hindi mo masabi talaga? Sasabihin ko na simulat sa pool, alam mong inapi si Xiao Tao at alam mo kung sino ang tunay na may sala?
Pinoprotektahan mo ang totoong kriminal, tinatanggap mo ang sisi, pinapasan ng anak ko lahat para lang makamit, ginamit mo lahat ng paraan. Sinuhulan ang doktor, sinuhulan ang ex ko, pati Navy sinuhulan para cyberbullyingin ako. Iisa lang ang dahilan mo. Ito ay pigilan ng aking apela, takasan ng salarin ang parusa. Huwag kang magsinungaling. Ano raw? Hindi ko maintindihan. Nasa folder mo ang ebidensya. Anong kinalaman ko? Anong ebidensya? Mayroon ka. Naging biktima ako ng cyberbullying at kailangan ko ng ebidensya. Naniniwala akong alam ng lahat dito nitong mga nakaraang araw. Maraming balita tungkol dito. Nitong mga huling araw, marami dapat balita tungkol dito. Narinig ko na rin yan. Kung may kinalaman ito sa kaso, Sun Shufang, pakilinaw ang buong pangyayari. Nasa bahay ako nagbabasa noon. Bigla na lang may kakaibang tumawag. Hoy putang ina mo, barilin sana ang anak mo agad. Nakikipagkalat ka pa sa mga lalaki. Nakakahiya ka sa aming mga babae. Sumpain ka sana, ang hirap maging babae. Sino ka ba? Wala kang pakialam kung sino ako. Puta ka, anak ka na magbababoy. Dapat ka putol-putulin. Sumpain ka, mamatay sana ang pamilya mo. Ha 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 ha. Apelidante Li Huijuan, may pumigil sa'yo mag-apela? At sinadya mo ba ang mga ito? Ginagamit nila ito para pigilan ako, wasakin ang loob ko. Pero mali ang akala nila habang humihinga pa ako. Hinding-hindi ako susuko. Ang galing mong gumawa ng kwento, binibiktima ng cyberbully. Anong kinalaman nito sa kaso? Eh di sabihin mo, bakit ka na cyberbully? Nakita nyo na ang mga larawan, sabi nila, pagkatapos, hatulan ng kamatayan ang anak ko, nakikipagtsismisan pa ako sa ibang lalaki. Diba? Mga ginagalang na hurado, isipin nyo, bilang isang ina, namatay sentensya, ang sariling anak, nasa kalye pa rin siya nakikipagbiruan. Hahaha. Pwede bang sabihin, nagpapanggap lang siya? Wala siyang pakialam sa anak. Ginamit lang niya ito para makuha ang atensyon. Kapag sikat ka na, magbenta ka na sa live stream? Ha. Nakakainis talaga ito, peking-peke pala ang lahat. Hindi ba't ginagawa lang tayong mga tanga? O nagpapanggap na siya'y nasasaktan. Muntik na akong maloko niya, kaya pala gustong patayin ng anak niya. Ganitong klaseng tao lang. Anong klaseng mga ibon ba inaalagaan mo? Nakakagalit talaga. Ah, talaga? Naka-helmet ang girlfriend mo sa litrato, kaya hindi namin makilala ang tunay niyang pagkatao. Bakit hindi mo sabihin sa lahat kung sino siya? Inosente kaming dalawa niya. Mabuting tao siya. Simulan mo sa pagkilala sa akin. Marami siyang naitulong sa akin. Sinundo lang niya ako ng motor noon. Walang ibig sabihin ang ilang litrato, di ba? Pangalawa,
Walang kinalaman ang pagkakakilanlan niya. Wala akong obligasyong ilantad ang pagkakakilanlan ng iba. Hoy, ngayon pa talaga? Bakit ipinagtatanggol mo ang kabit mo? Haha, mukhang close kayo ng kabit mo ah. Ha. Oo, kung gusto mong patunayang wala kang kasalanan. Bakit ayaw mong ilantad ang pagkakakilanlan ng kabit? Kahit sarili niyang anak ay napatawan ng death sentence, ipagtatanggol pa rin ng kabit, mga katulad niyang tao, ang mga sinabi niya. Ano ba talaga ang pinaniniwalaan mo? Anong ibig mong sabihin? Pangahas mong tawagin akong manyakis, hindi mo ako gustong tanggapin. Ang kayabangan na ito, kausapin mo siya, lumabas ka na. Makakapagpaliwanag yan. Anong klaseng mabuting anak ang maituturo ng inang ito? Ako ang putang inang sinasabi mo. Ako ang kabit na tinutukoy mo. Ito ang gusto kong sabihin. Walang kasalanan kami ni Hui Juan. Single ako. Single din si Hui Juan. Kahit mayroon mang nangyari sa amin, walang masama doon. Tungkol naman sa mga larawang kumakalat. Hindi ko alam kung napansin ninyo. Profesional na profesional ang pagkakuha. Sobrang linaw ng mga litratong ito. Hindi basta-bastang kuha. Ang ibig sabihin lang nito, husay lang sa pagkuha ng litrato ang ipinapakita. Kaya heto ang problema. Sino talaga ang kumuha nito? At bakit niya ito gagawin? At itong pangyayari, bakit biglaan? Nakapagpasabog sa balita ng mga network. Parang apoy na kumalat ng mabilis. Ang ibig sabihin lang, ang pagpatay sa anak niya, malaki ang masamang epekto sa lipunan. Lahat tayo ayaw sa ganyang klaseng tao. Kaya dahil dito, planado ang lahat mula simula. Gusto lang niyang talunin si Li Hui Juan. Wasakin ang kanyang loob. Ginawa siyang daga na tinutugis. Pigilan siyang humingi ng hustisya para takpan ang katotohanan. Sarge Shen, nagrereklamo ako. Sagutin niyo po ang tanong ko. Oo o hindi. Sigol ako kay Sarge Shen. Sa tingin ko, wala na sa usapin ang paksa. Huwag na tayong magtalo sa korte. Balik tayo sa kaso. Wasto ang aplikasyon, ipagpatuloy natin ang usaping ito. Ang nagreklamong si Li Hui Juan, ang dami mong sinabi ngayon, ayaw mo lang sa desisyon ng korte? May dalawa kang dahilan. Una, hindi raw may sakit ang anak niya. Pangalawa, mabuting tao raw ito. Walang masamang ugali, kaya walang motibo sa pagpatay. Totoo ba? Sige. Paniniwalaan ko muna, totoo ang mga sinabi mo. Pero, kailangan ng batas ng ebidensya? Ayon sa masusing investigasyon, ang lahat ng ebidensya ay tumutukoy sa anak mong salarin. Mga salita mo lang ang katunayan mo. Gusto mo bang palabasin na inosente si Jiang Xiaotao sa pagpatay? Mga simpleng salita mo lang ito. Nais mo bang burahin nagkasala ba sa pagpatay si Jiang Xiaotao? Alam ko ang batas. Sumusunod din ako sa batas. Alam ko ang mga sinabi ko. Hindi sapat para baguhin ang hatol. Nais kong paalalahanan ang nagrereklamo. Hindi pa tapos ang pagdinig sa korte. May iba ka pang ebidensya? Wala. Haha, wala. Haha. Si Li Hui Juan ang sinabi ko. Baog ba ang anak mo? O ikaw ang baliw? Sa tingin ko'y siraulo ka. Matagal na pagkulo. Hindi ako sang-ayon. Sinasabi kong may sayad ka o niloloko mo ang lahat. Kalihim. Li Hui Juan, igalang natin ang korte. Punong mahistrado, hindi ko dinudungisan ang korte. Kahit wala pang ebidensya ngayon, makakakalap din ako nito. Anong ibig mong sabihin? So hukom, nag-aapela ako na isang pangunahing saksi sa kasong ito, ang direktang saksi na si Justice at iba pa ay humarap sa hukuman.
Li Huijun, ano ang ibig mong sabihin? Bakit kailangang humarap sa hukuman ng anak ko? Sino ka ba para magdemanda nito? Hukom, ako'y nagrereklamo. Kalihim, nangangahas kang gambalain muli ang hukuman, papalabasin na kita agad. Ang hiling ng nagsakdal ay alinsunod sa batas. Isama ninyo sa hukuman ang pangunahing saksi na si Zunyi at trungho pang tao. Yan ang ibig niyang sabihin. Nagsasalita ang nagsakdal na si Li Huijuan. Maaari ka nang magtanong. Paalala ko sa nagsakdal, huwag magtanong ng walang kinalaman sa kaso. Bawal ang mga nakakiling na tanong, mga tanong tungkol sa sexualidad. Kung may ganitong mga tanong, karapatan ng mga saksi na hindi sumagot. Salamat, alam ko ang batas. Hindi ko kailangan ang paalala mo. Ikaw ang hustisya. Ano ba ang problema? Nakita mo bang personal na pumatay si Zhang Xiaotao? Kalokohan, ano ba ang ginagawa natin dito? Kung may tanong ka, itanong mo na. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Diretsuhan na, mahalaga ang oras ko. Wala akong oras para magsayang ng panahon dito. Huwag kang mag-alala. Magkakaroon ka ng oras sa hinaharap. Ngayon, nais kong ilarawan mo ang buong krimen noong panahong iyon. Ilarawan mo ng detalyado. Paulit-ulit ko na itong sinabi. Nagtutulungan kami noon. Naglalaro si Wang Xiaoxue. Pero sino ang nakakaalam na si Zhang Xiaotao? Ang gusto kong patunayan sa iyo ay, sabi mo, naglalaro kayo ni Wang Xiaoxue. Paumanhin, ito ay kusang inilahad ni Wang Xiaoxue. Kung hindi ito kusang loob. Yun ba? Kung gayon hindi kami nang aapi. Huwag mo akong subukang lokohin. Hindi ako sumasabay sa plano mo. Sergeant Shen, tumututol ako. Humihiling ako para sa kumokontra. Tigilan ang mga tanong na walang kinalaman sa kaso. Hukom, tagapamahala. Ang tanong ko ay may kinalaman, hindi lang sa kasong ito. At sigurado akong masasabi ko ngayon, siya'y nagsisinungaling. Bakit ninyo sinasabing nagsisinungaling ang kliyente ko? Pakitaan ninyo kami ng ebidensya o kakasuhan ko kayo ng paninirang puri. Tanungin nyo ang nagreklamo. Mayroon bang patunay sa sinasabi mo? Meron po. Kung gayon, ipakita ang ebidensya. Wala sa akin ang ebidensya. Bibi, Li Huijuan, sa palagay ko kailangan kitang paalalahan. Ito ay hukumang pantahanan, hindi ito palengke. Sabi mo may ebidensya ka. Sabi niya wala siyang dala. Di mo ba nakikita ang katawa-tawa ang sinasabi mo? Oo? Sasabihin kong may atomic bomb ako? Wala lang akong dala ngayon? Hahaha. Huwag kang mag-alala. Wala sa akin ang ebidensya. Ngunit ngayon sa loob ng hukuman. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Maraming tao ang walang oras para maglaro dito. Ate Suying. Salamat. Salamat. Hukom tagapamahala. May ipapakita ako para kay Li Huijuan. Ano ang gusto mo? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Jiang Suing, anong ginagawa mo? Pumatay ang anak niya sa anak mo. Ikaw ba ang demandante? Baliw ka ba? Tagapagsalaysay, ako'y nagprotesta. Hindi tatanggap ang protesta. Apelante Li Huijuan, ito ba ang ebidensya mo? Ito ang kwaderno ng biktimang si Wang Xiaoxue. Nandito sa tala-arawan ang buong katotohanan. Jiang Shuyi, nababaliw ka na ba? Ikaw ba ang nagsasakdal? Pinatay ng anak niya, ang anak mong babae. Oh, baliw. Baliw na baliw. Mula nang patayin ng anak ko, nawala na ako ng sarili. Baliw na akong mawalan ng isip. Baliw na halos maparatangan ang isang inosente. Baliw na naniwala sa kasinungalingan mong ahas. Jiang Suying, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hay naku, bulag akong naniwala. Paano ako naniwala sa'yo? Akala ko ipinaglalaban mo ang anak ko. Kumuha pa ako ng abogado
Paripalo ka pala ng tunay na salarin. Naghanap ka pa ng masisisi. Baliw talaga. Sergeant Shen, si Raulo ang babaeng to. Palisin niyo na siya. Maupo ka nga. Huwag mong bastusin ang hukuman. Panggugulo sa proseso. Maari kitang paalisin anumang oras. Nagrereklamong Lihuy Juan, pakiilarawan ang mga nakasulat sa diary, mga bagay na may kaugnayan sa kasong ito. Ang diary na ito ay para sa isang dalagita, tala ng maliliit na pangyayari sa araw-araw. Nang mabasa ko ang unang linya, bilang isang ina, parang tinaga sa puso ang aking naramdaman. Hindi lang ito ordinaryong kwaderno. Ito'y luha at dugo ng isang nagdadalagang bulaklak. Tutol ako. Walang kinalaman ito sa kaso. Ngunit may kinalaman ito sa salarin. Bawat salitang nakasulat, bawat pahina, maliwanag na nakatala, buong proseso ng pang-aapi sa batang babae. Ang madalas mabanggit na pangalan, Yu Nahama. Yan, ano naman? Hindi naman dahil dito, sabihin mong ako ang pumatay kay Wang Xiaoxue, di ba? Di ba? Oh, tahimik ka. Hindi ko sinabing mamamatay tao ka. May intindihan ko bang ikaw mismo ang kalaban mo? Nagrereklamo ako. Pangulo ng hukuman, labis akong nagrereklamo. Ang complainant ay nagtanong ng may impluensya sa mga saksi. Ang mga tanong ng complainant ay may kinalaman sa kaso. Hindi tatanggapin ang reklamo. Magpapatuloy sa pagtatanong ang tagapamahala. Ang diary na ito, syempre, hindi ito maipapaliwanag ng direkta sino ang tunay na mamamatay tao. Pero may malaking pagkakamali dito dahil matagal nang inaapi si Wang Xiaoxue. Bakit pa siya makikipaglaro sa inyo? Sino ang makikipaglaro sa nambubuli? Malinaw na kasinungalingan ang testimonyang ito. Paano ninyo napatunayan ang pagkatotoo ng diary? Ganito lang kasimple, dahil handwritten ang diary na ito. Maraming fingerprints ang may iwan dito. Pwede ring magpa-handwriting analysis. Paano ninyo nakuha ang diary na ito? May kinalaman ba ito sa kaso? Pwede ninyong sabihin, may ilang salita ako sa harap ng hukuman at sa harap ng lahat. Sige, magsalita ka. Una sa lahat, kay Xiao Tao at kay Inang Tao, sa lahat ng sumusubaybay sa kaso, humihingi ako ng paumanhin. Noong mga nakaraang araw lang, habang inaayos ko ang gamit ni Xiaoxue at nakita ko ang notebook na ito nang mabasa ko ang laman, doon ko lang nalaman, hindi si Zhang Xiaotao ang tunay na pumatay. Ang tunay na salarin ay siya. Ito ang halimaw. Umutot ka? Bakit mo tinawag na mamamatay tao ang anak ko? Mahistrado? Tutol ako? Sira ulo yan? Palayasin niyo siya rito. Tumahimik ka. Inaresto ng mga bilyak ang lalaking ito. Kapag umulit kayo ng pagkakagulo, sisiguraduhin naming maparusahan kayo. Ma'am, maupo na lamang kayo ng tahimik. Ipagpapatuloy ang paglilitis? Imandanting Zhao Shuying, bakit ngayon mo lang sinabi? Gusto kong iligtas ang anak kong si Chen Yuan Xiaoxue at malaman ang katotohanan sa kasong ito. Gusto kong makita kung anong panloloko pa ang kayang gawin nila sa korte. Demandante, kontrolin naman ang emosyon. Ipinagpapatuloy ng hukom ang paglilitis. Maaari nang itanong sa kumakaso. Ayon sa nakasulat sa diary ng biktima, malinaw na hindi kayo magkaibigan. Ngunit sinabi mong naglalaro kayo. Hindi yan totoo. Ang tanong ko, bakit ka nagsisinungaling? Ano ang itinatago mo? Ako. Hindi ako nagsisinungaling. Naglolokohan lang kami ni Wang Xiaoxue noon. Biro lang yun. Tumigil ka nga. Gusto mo bang ipalabas ko itong video ng live? Hindi pwedeng mangyari yon. Tiningnan ko noon. Walang CCTV doon.
Kaya pala kayo nagloloko kay Wang Xiaoxue. Sinasadya niyong pumunta sa mga lugar na walang CCTV? Hindi ba ito magkasalungat? Walang anuman po. So ano ang paliwanag sa bidyong ito? Malinaw na nakatala dito. Noon, itinulak mo si Wang Xiaoxue pababa ng hagdan. Ako. Akala mo, walang nakakakitang patay na sulok. Tapos na ang lahat, akala mo, ang mga maruming pantaktika mo, makakapagtakip ka sa katotohanan. Mali ang sinasabi mo. Ang tao'y gumagawa, ang langit ang saksi. Totoo ito. Totoo. Peke ay peke. Libu-libong pagkalkula, hindi mo inakala ang ginawa mo noon. May i-record ng konsensiyosong kaklase? Hindi. Imposible siyan. Walang tao sa paligid. Hindi mo nakita, pero hindi ibig sabihin wala. Kailangan kong idetalye ang proseso. Gusto mong malaman ang detalye? Lahat, malinaw na ipinakikita ng bidyong ito. 3 ang kasabwat ni Justice. Pilit na inilakad si Wang Xiaoxue sa hagdanan. Pinipilit si Wang Xiaoxue magbayad. Tumanggi si Wang Xiaoxue. Kaya pinatalon siya ni Justice gamit ang kutsilyo. Sinikap niyang itago ang katotohanan. Isisisi lahat sa akin, sa ulo ni Jiang Xiaotao. Ito ang katotohanan, hahaha. Kaya mag-imbento ka naman ng makatotohanan. Anong klaseng video ba yan? Bakit hindi mo aminin? Siyempre hindi ko aminin. Wala akong ginamit na kutsilyo at hindi ko rin sinadya itulak si Wang Xiaoxue. Hindi tayo papatay ng tao para sa ilang daang dolyar. Hindi ko lang ginawa. Ibig sabihin, inaamin mo, ikaw ang mamamatay tao. Hindi. Hindi ko pinatay, hindi. Ako, si Jiang Xiaotao ba? Siya ba ang pumatay? Wala kaming pinatay. Siya ang gumawa. Jiang Xiaotao, magaling ang pagpatay. Kaya ikaw ang tunay na mamamatay tao. Nagsisigaw ang magnanakaw para makahuli. Ganyan ka umasta, ano? Halos lahat kami inalinlang mo. Hindi. Walang pinatay ang anak ko. Walang pinatay ang anak ko. Kung wala ka mamamatay tao, ano pang sasabihin? Buhay para sa buhay. Pagbayaran niya. 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 Tumahimik. Dali ng akusado. Hindi. Nanay, iligtas mo ako. Ayokong makulong. Nanay, pakawalan niyo ang anak ko. Nakikiusap ako. Huwag niyo siyang pakialaman. Bata pa lang siya, pakawalan niyo na. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Sino ang nagbigay sa biktima ng pagkakataon? Oo. Wala kang ingat. Intensyon mong siraan ng iba. Montistianis na manyak na nina. May hindi mapapatawad ito kung hindi papatayin. Tama. Mahigpit na parusa. Mahigpit na parusa. Mahigpit na parusa. Mahigpit na parusa. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Huwag niyo siyang pakialaman. Kasalanan ko ang lahat. Parusahan niyo ako kung gusto niyo. Huwag niyo siyang pakialaman. Binigyan ko kayo ng pagkakataon. Sino ang nagbigay sa akin? Ibalik niyo ang buhay ng anak ko. Ibalik niyo ang buhay ng anak ko. Light Snow. Ang Little Snow ko. Nagkamali ako. Ako ang may sala. Lahat ay kasalanan ko. Parusahan niyo ako. Sa anumang paraan. Ipagkaloob niyo ang anak ko. Huwag niyong pakialaman ang anak ko. Joe Chiulan, gusto mo pa ring magpakatanga? Ikaw mismo ang hindi nagbigyang pagkakataon sa anak mo? Ikaw ang inang dapat sana kung dinala mo siya sa pulisya noon pa man. May pag-asa pa sana ang lahat pero pinili mong magpatalino. Unti-unti, ipinamuk mo ng sarili mong kamay ang anak mo, ikaw ang dapat sisihin. Naipatawarin mo ako. Anak, nagkamali ang iyong ina. Anak, ang tigas talaga ng ulo mo. Walang hiya. Ano ba ang kaya mong gawin sa akin?
Kikilos lang ako at pipigain kayong lahat. Parang hiningi mo yan sa sarili mo. Wawasakin ko ang pangalan mo. Para makamit ang hangarin ko, gagamitin ko lahat ng paraan laban sa iyo. Kapag ginawa mo yan, magdudusa ka. Karma yan. Hahaha. Abogado Chen, saan ka pupunta? Ginoong Joe, tayong lahat ay abogado. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Putanginang Chen na, yan, makinig ka sa akin. Bilang abogado, ang saysay ng pag-iral mo ay pangalagaan ang katarungan at hustisya. Ginagawa mo to para sa sariling pakinabang. Laban sa konsensya, salungat sa propesyon, laban sa batas, nararapat kang maparusahan. Sarili mong kamay ang sumira sa'yo. Tungkol sa anak mo, kahit pa umapela kayo, hindi mababago ang hatol. Huwag kayong padala sa damdamin. Huwag kang makisali. Lahat ng kasong dumaan sa akin, hindi pa natalo kahit kailan. Ikaw ang lumalabag sa batas. Ginoong Zheng, patawarin niyo na ako. Ginoong Zheng. Pawalang sala ang nasasakdal na si Jiang Xiaotao, pakawalan sa araw ding ito kay Zheng Yi, arestuhin sina Zhou Qiulan at Chen Guming at ipagpaliban ang paglilitis. Kumusta po, Ginang Li? Sa pagsisikap nyo, nakapasok na ang anak nyo sa eskwela. May nais po ba kayong sabihin? Gusto na naming umuwi. Magkakasamang magsalo-salo. Bilang solo na ina, mahirap baguhin ang hatol, di ba? Oh. Hinding-hindi ako aamin ng kasalanan, manalig sa batas, at higit na maniwala, gawa-gawa lang ito ng tao. Habang may hininga ako, ipaglalaban ko ito hanggang dulo. Nasa puso ng tao ang hustisya. Hindi nabibili ng pera ang lahat, hindi nabibili ang katarungan. Paniniwala kong lilinisin ng batas ang pangalan niya. Maghahanap ako ng paraan para sumuko.